Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 10 minutos sa naglabay sa alas 5. Welcome. Ngan maupay nga aga sa iyo nga tanan. Adi nakatliwat sa usa ka oras sa naton mahinong danon nga pagrestoryahay bahin sa sektor san agrikultura. Yes, welcome sa aton paborito nga early morning program sa aton kasugbong kasugbongan aton kompas sa makabago nga paguma. Welcome sa Usapang Agrikultura. Yes, of di kami niyo, tikang alas 5 hangtod alas 6 ang aga. Dede sa aton na stasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog para aton pagharampangan ang mga makabag-o nga kinadman, practical nga tips, gan mga istorya san pagkamanilang puson sa sektor san agrikultura. Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Navilon, ako niyo mga kaupod, yan nga Biyernes, Suzette Pretensio. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control, Sir Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Ezra Taro. Ngan ini nga atong programa hano mga kaagri, iniin na himugso, pinaagi san pagpangalimbasog ngan kolaborasyon sa aton Department of Agriculture, Presidential Communications Office, Presidential Broadcast Service, agud makahatag sa aton sa mga updates sa mga importante nga petad, inisyatiba, programa o proyekto sa Department of Agriculture ngan mga attached agencies. Mao again, welcome ano sa aton programa. Nga din na kita sa ika-22 ng Agosto. Yes, Friday. Oo, diba mga kapahuway na kita? Ano rohila ba ang pagpahuway? Kay sa Lunes, holiday na naman. Yes, ano? Oo, kay National Heroes Day sa Lunes. Baka na ni sa iyo sa ito pala nga. Kakulo pala, diba? Yan na, ano? Siguro ni ba sa iyo naka-file na sa leave para talaga nga sulit ano ang bonding sa pamilya. Anyway, aton pagharampangan yan nga kaagaon sa Biyernes an bahin sa price monitoring gindudumara sa Department of Agriculture ngan an updates sa special area for Agriculture Development o sa ADANO. Kundiin asyago na nagpapabaskog sa aton mga komunidad, sa aton mga parag-uma, sa aton mga tayaw nga lugar. Pero antes naton ilaygay anini nga aton mga updates sa saad. Aton anay pamatian an kanta nga nakakahatag sa inspirasyon sa aton mga parag-umangan mga risda. Pamatian naton handurungan kita nga mahimata, oo. Tara, buhat ka mo. Magunat-unat kita sa kanta nga Ani at Kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani
sigurado ang pagkaon man gud ano. Iton, of course, mahitungod sa aton mga maduruto nga mga parag-umangan, mga risda. Aton oras, 17 minuto sa naglabay sa alas 5. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos lasan piperan nga mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo. DYOG 882 AM. Sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa, sinimulan ng Department of Agriculture ang pagbuo ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2. Sa pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda na nagkakalapit at nagkakatulad ang produksyon, tutulungan sila ng F2C2 na matukoy ang kanilang mga pangangailangan, mapabuti ang kanilang produktibidad, makamit ang economies of scale, at gawing negosyo ang kanilang mga aktibidad sa agrikultura at pangisdaan. Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa opisina ng DA8 F2C2 Regional Secretariat, Canhurao Hill, Tacloban City. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 at ng himpilang ito. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 19 minuto sa naglabay sa alas 5. Kamoin padayon nga namamati sa aton kompas ngan sa aton kasugbong sa makabago nga paguma sa usapang agrikultura. Dinila sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagkayana mga ka-agri, aton na ilalaygayan aton tupiko yan ang kaagahon sa Biyernes. Sireng ko nga ni kanina no, aton pagharampangan yan na. And price monitoring o bantay presyo nga ginda dumara sa DA. So aniyan na nga presyo ano sa aton mga primera nga merkado iniin matikang dide sa aton hinigog mga syudad sa Kalbayog. So sa mga namamati na sa aton dide sa Kalbayog, kuha na kamo san papel, ballpen o miskan nano nga pansurat ngan masusuratan ano para makalista kamo sa mga presyo sa naton mga primera nga para liton ngan pagato sa merkado ego na kamo sa iyo budget ano kung nano laan ito sa listahan na siya laan mga papalit. So nanon daw la pernada tan na daw laan presyo sa aton mga bugas ano san utan, prutas, mga karne, ngan, doma, ano. Iton nga tanan, ilalagay iton sa aton sa aton mga kaupod sa Department of Agriculture Regional Field Office 8. Ngan lain na sana, aton liwat pagarampangan and update sa saad nga program sa Department of Agriculture. So, dere na naton paihaon pa. Ini nga tupiko ilalatag sa aton sa naton kasugbong sa Department of Agriculture Regional Field Office 8. Mapaso naton nga welcome sa aton programa. Good morning, Miss Jessica Alvero.
in Saad, not only we try to develop the lives of the farmers that we serve, but also we try to develop the skills of our field workers for them to guide efficiently the farmers that needs guidance, and of course for them to facilitate the needs and lead them to a better life. Community organizing is a process in which we try to organize and make a system out of the people's organization for them to have a system and further to strengthen their group and to have a unified goal so that they can prosper as a group. That is why we always share our core values here in Saad, that in community organizing, as we always mention, we need commitment. Not only that we should have the passion, but we need commitment in engaging the lives, in engaging with the poor, and we should be committed in improving the lives of our farmers, and then perhaps we should make a small dent of the big problem that we have now, which is poverty. Community organizing. I have no doubts that this group will really deliver the performance that we need for the region. Experiences and hearing some of the experiences and lessons from my colleagues, new friends. Thank you very much. Yung gusto sa iyo, nahibon, buwan akong part bilang isi. Mabulig sa iyo sa kung ano man ang pangailangan. Actually, yan akong nagkaroon ang dito doon ni Ma'am Divine kay mas dito ako na ako kay kumbaga negotiation and getting to yes kay baga dito pa ako
So, can be exemplified by usa ka tawo nga nag-invest niya in time and effort. Of course, this is not the last activity that we will be conducting because the challenges in the field is also never ending. We need to upgrade, we need to learn, we need to study more for our future undertaking because the only permanent is change, and the behavior and the situation that our field workers are facing also changes every now and then. So we must not be complacent in what we already know, but we should also strive to always upgrade our skills. Maupay nga aga haaton nga tanan, labi na hanaton mga avid listeners and viewers, hanaton farm radio program nga usapang agrikultura nga mababatian ha Radyo Pilipinas sugod kalbayog ngan burunggan kada Lunes ug to Biyernes alas 5 nga dahit alas 6 hit aga. Yan, so adin alot po kita mahatag lang kitahan updates tikang han opisinahan Department of Agriculture. Ako ngayon po Jessica Alvero nga niya nga adlaw August 22, 2025. Before anything else, aton po ani i-greet ang aton tinahod nga Regional Executive Director nga Director Andrew Rodolfo T. Oraes. Good morning, sir. And of course, ang aton RTD for Operations nga Sir Larry Sultan. Maupay nga aga po, sir. Yan ang aton ARD for Research and Regulations, Ma'am Jeneline Almiria. Maupay nga aga, ma'am. Of course, diri po naton gyap kakalimtan pag-greet ang aton mga division chiefs nga naton mga colleagues nga Department of Agriculture. Ngan labi na naton mga hard-working farmers nga adaya na haira mga field nga namamati haaton kada adlaw. Yan, so makadi po kitahan naton bantay presyo para haniya na nga adlaw. Ini po nga bantay presyo ginhatag haaton han Agribusiness and Marketing Assistance Division. Damo nga salamat po hanaton bantay presyo nga ginkuha po Merkadohan Calbayog City. So ini nga price monitoring po hanaton mga selected agricultural commodities, iba-iba po ang presyo di dahit iyo mga lokal nga merkado. Again, naton po bantay presyohan yan nga adlaw ginkuha po Merkadohan Calbayog City. Ikangan po naton hanaton imported commercial rice and special 55 pesos per kilo, premium 47 pesos, well-milled 44 pesos, ngan regular milled 35 pesos. Para liwat naton local commercial rice and special 55 pesos, premium 47 pesos, well-milled 44 pesos, ngan regular milled 35 pesos kada kilo. Of course, makatagyapon kita hanaton mga updates and presyo hanaton mga corn products. Ang corn nga cracked yellow feed grade 44 pesos ang kilo, ang corn grits nga feed grade 46 pesos per kilo. Ang cassava tubers 50 pesos, nga ang sweet potato 50 pesos ang kilo. Para liwatan mga napakiana kung tagpira na ang presyo han mga isda ha merkado, ang bangus nga large nga medium 280 pesos per kilo, ang tilapia nga galunggong parehas tag 200 pesos ang kilo, alumahan 220 pesos, bonito 200 pesos, sardines 80 pesos, squid 350 pesos, ngan ang yellowfin tuna 350 pesos. Para gihapon na natin mga beef products and beef rump 600 pesos ang kilo, ngan beef brisket 500 pesos.
Okay, an update liwat na naton dressed chicken. Tag 230 pesos na po ang kilo yan na. Nga na naton chicken egg, ang small 9 pesos, medium 10 pesos, ng large 11 pesos per peraso. Okay, para liwat na naton mga health conscious nga mga konsumidor yan na, nga nag-aabang han presyo han mga utanon ha merkado, ang ampalaya po 100 pesos per kilo, sitaw 70 pesos, pechay nga native, 110 pesos. Squash, 20 pesos. Eggplant, 70 pesos. Tomato, 50 pesos. Cabbage, 80 pesos. Carrots, 90 pesos. Habichuelas, 110 pesos. Patatas, gan pechay bagyo, tag 80 pesos ang kilo. Nga chayote, 30 pesos per kilo. Han mga napakiana puliwat, han presyo, han mga panakot ha merkado. May ada kita onion red, nga 150 pesos ang kilo. Nga same gihapon ang presyo, han naton onion white, 150 pesos ang kilo. Ang garlic liwat, 160 pesos ang kilo. Ginger, 140 pesos. Ngan ang chili labuyo, 200 pesos kada kilo. Okay, para liwat natin fruit section. Ang kalamansi, 100 pesos per kilo. Banana lakatan, 100 pesos. Banana nga latundan, 60 pesos. And banana nga saba, 35 pesos. Mangga, 150 pesos. Pomelo, 100 pesos. Ngan watermelon, 60 pesos. Para po gyapon na natin mga other commodities. Ang sugar na refined, 85 pesos ang kilo. Sugar na washed, 75 pesos. Sugar na brown, 70 pesos. Nga ng cooking oil, 90 pesos ang kada litro. Yan, utruhong ko la po nga reminder hanaton mga listeners and viewers nga iba-iba po ang presyo hanaton mga agricultural commodities nga hanaton mga tagsa-tagsa nga merkado. So ang bantay presyo po para yan ang adlaw iging kuha po naton ha merkado han Calbayog City. Damo nga salamat po again hanaton Agribusiness and Marketing Assistance Division para po ang paghatag bantay presyo han yan nga adlaw. Yan, so an updates po liwat nga igahatag naton yan na intikang hanaton special area for agricultural development o kung saad program. Kundiin hanaton po mga farmers, hanaton mga hardworking farmers nga tikang han Northern Samar pa in nagkaada na po hin income nga 146,738 pesos tikang po han vegetable production project nga ginhatag han saad program nga tuhaira. So ini po nga 20 members han Victoria Vegetable Producers Association o VVPA in nagkaada na hin total net income nga 146,738 pesos han ira ini first cropping hanya na la nga tuig. So ibig sabihin an ira cropping season in between April to June 2025 nakapag-harvest ira hin total nga 3,423 kilograms ang mga assorted nga mga utanon. So ini nga mga utanon may adahira na harvest nga ang palaya nga umabot hin 2,794.5 ka kilo ngan 187 nga kilo han string beans. Of course may gihapon 83.5 nga kilograms han pepper ngan 358 kilograms of pechay. So ini nga mga harvest nga utanon naton mga farmers no igin market nira directly ngadtuhan mga sari-sari stores dito ha ira lugar ha Victoria Northern Samar. Ngan of course ang mga local residents nga tuha ira in malipayon kay may ada nira makakaon nga mapapalit nga mga fresh nga mga vegetables direct gikan hanaton mga farmers. So ibig sabihin po farm gate price po ang ginahahatag nga presyo hanaton mga farmers para hanira mga na-harvest nga produkto. So ang first cropping season po hanaton mga Victoria farmers umabot po nira gastos ng 38,340 pesos.
So, ang ira po income, ang ira total sales, umabot hin 185,080 pesos. So, ibig sabihin po, ang total net income hini nga 20 members ng Victoria Vegetable Producers Association, umabot po hin 146,738 pesos. So, yakan pahan usa nga mga active members ni nga grupo nga hi Mr. Kenneth E. Coro, usa nga nagpapasiguro hinhataas nga ani ang paggamit san organic nga abono ngan pagtanggal san mga banwa para wara kaagaw sa nutrients ang mga tanom. Ira kuno gihap gin bibisita adlaw-adlaw an ira mga tanuman. So asya po ato daw ang sekreto according kan Mr. Kenneth E. Coro nga asya kuno naka-harvest hiran sugad ka damo nga mga bunga haniraw tanon kay adlaw-adlaw ko talaga nira gin-aataman or gin-kakadto gin-bibisita ginaalagyaman ira mga tanuman. Yan. And of course po, ini nga success na naton mga farmers hindi rin po magiging posible gihapon without the training nga iginhahatagan naton sa AD program. Kay prior pa po han paghatagan sa AD program han mga livelihood interventions, ini nga mga farmers iginhatagan na po han trainings han sa AD program kundiin gintutduan liwat karahin sakto nga pagpananom, sakto nga paggamit hinabono ngan sakto nga pag-alagyam han ira mga tanom para gihapon mas mapadamo an ira harvest ngan mas mapadakupan ira income. Yakan pa ni Mr. Kenneth E. Coro nga may yaon kami direct buyers tikang merkado san Allen nga nakuha mismo sa amon area. Ang taga-DA sa Victoria upod gihapin pag-angkat sa ng produkto para mabaligya sa munisipyo. Yes, of course, watch po itong bubuhat na natin sa program para po liwat mabuligan na natin mga farmers pag-market ang ira mga produkto. Kundiin ang sa program po natap na natin mga LGUs and other mga agencies and mga direct buyers po para hira mismo ang makadtuhan natin mga farmers para diriliwat masayang ang harvest natin mga farmers. So para masigurado po nga mahalin ang mga produkto natin farmers, ang mga municipal agricultural offices and DA offices sa mga provinces, hira po inabulig po para mabaligya ngan ma-dispose ang mga products sa natong mga farmers. And so asya po ito ang gin-share ni Mr. Kenneth E. Coro nga nakatupo ha ira area mismo ang mga direct buyers ng mga taga-DA. So, ibig sabihin, hindi rin na po nagpupuri ang naton mga farmer beneficiaries kung hain nila babaligya ang ira mga produkto kay ang saat program na mismo ang namimilinghin paagi para mahalin nga tanan liwatan ira harvest ng diri po hira malulugi. So, ini po nga successful nga cropping season hanaton Victoria Vegetable Producers Association. Naghatag po inihin confidence han 20 members ini nga grupo para mas upayon panira pagtanom ngan pag-ataman hanira mga tanom para mas dako padawan ira income ang mga susunod nga mga cropping seasons. Iyakan pa han ira plano para hanira asosasyon. Plano pa namon magtanumhin prutas, sugadhan pakuan, papaya, melon, pinya, hanejungan, mais, para mas damo pa ang amon maibaligya. Magamit na gihap kamihin water pump para mas maalagaan namon ang amon mga tanom. So after irahan harvest anuhan ira first cropping season, na-realize na natin mga farmers nga mas okay sana it income kung mas damo pa ang ira pagkukuhaan liwat mga products nga ira pwede ibaligya. That is why nakapaghuna-huna po nato mga farmers nga for the next cropping season mag-try na dolo at hirapag pananong liwat yung mga prutas. So labot lahan mga utanon nga ira tanom yan na nga cropping season. Plano po nira nga i-try liwat pagtanom yung mga prutas para in the next few years or the next cropping season may nira mas damo pa o diversified na ang ira income. Yan. So, asya po ito natin mga updates tikan ha special area for agricultural development o kung saan program. Damo nga salamat po han iyo pakig-upod ha akon sa kubano sa ka-oras nga aton paghuro himang raw nga dihan aton usapang agrikultura segment. Ako ngayon hi Jessica Alvero, maupay nga aga.
po si Pedi M. Ramosa. Ako po ang presidente na sa RIC Sabang 2. Panuyuan po sini is para magkayoon man po sin proyekto ang mga kababayinan po dito sa Amo Barangay. Bali, nag-expand na kami, pang 2 na kabeses may expansion na. Mayon lat kami sintindahan niya na tiyang gihapon sini na project ang amo gingamit. Pinakapungunan, may da na po kami tindahan. Bali po, ano po mga produkto, bali sa komunidad gihapon po, amo gin babaligyan. Ano po, ang problema po sa panahon gihapon, kaya kasi mga manok, yun na diri sa pare-parehas ka sa panahon, diri siya pare-parehas na maluya ang production pag ang panahon medyo mapinit na basta mayon siya sin na diri maupay sin mga kababayinan na nagkasarayo naggayon sin kaaraman ba ang mga kababayinan kung paano sin mga layers. Siyempre burulig man tapos desidido. Kaya diri man kami sito nagka-problema. Siyempre sa tikang la tala, sa pag-start la talaga nagkaka-problema. Ang na-harvest namo kada adlaw umaabot sa 300 plus to 400. On monthly, ang pag-total umaabot sa 11,000 plus. May da na kami suki na ulit-ulit na asin bakal sa amon mga bunay. Dili pala sa part sa alin, parang kulang-kulang pan amon na harvest. Kaya na po, ililimpihan lang muna namon amon mga ite. Nga nagpaplano pala po kami na magkayaong kami sa vermicompost. Salamat na dako sa kay binuligyan ninyo kami. Labot po sa farm inputs na ginhatag sa saad. Gintutduan po kami kung paano mag-market sa namo produkto, kung paano ang pag-record keeping. Kaya pinaka-importante po ang record keeping kay doon po may imod ka na gastos, kung napapakay na namo kwarta para diri magduda na mo mga members. Kaya sige na mo tipon, tirok na namo kwarta para sunod naman expand lang ng expand para ang hatag sa amo nga project sa saad diri mawara, ma-improve, maging resilient ka namo. Hindi po hindi hadlang ng isang LGBT na hindi po makasalidin po sa ganito kasi lahat naman din po tayo born equal, di ba? Diri sa tanan na oras, produktibo nato mga ginano. Sige la, padayon la, dire-diretso la, banta magiging okay ang tanan. Padayon lagi hapon ang pagbulig sa komunidad para damo man gihapon ang matagan sin mga mensahe ko sa ako arupo, danam ko napapagal na lahat kamo pero kinakaya niyo. Nilalaban ta kay siyempre bihira lang tagan sin opportunity na tagan sin bulig na irog sadi. So ato pasalamatan ang saad kay diri kita nira impabayan tas pinili kita na tagan sin bulig. So wala po itong sukaan, laban lang po tayo mga kasaad. Salamat saad! Sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Yes, adto anaton tupiko ngagin laygay sa aton komprehensibo nga igin padangat sa aton sa naton kasugbong nga naton kaupo dito sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 si Miss Jessica Alvero. Damo nga salamat Miss Jessica Alvero. So kaupay good news para sa aton mga parag-uma dito sa Victoria, Northern Samar nga sira inakakuha sa net income nga 146,738. Diba? Kay kung naton kikitaon, di rin ni madali-dali, diba? Nga era makuha ini nga era income. Nga labi na sa aton mga paraguma, diba? Nga nagpapadayon sa pagtrabaho, mauran man o maadlaw. Pero naka-inspire nga kundiin kung may adasan sakto nga suporta, diba? Tikang sa gobyerno, nga sakto nga kinadman, sugad na lasad to nga paggamit sa organic nga abono, diba?
sakto nga kinadman nga an paging maduruto sa aton mga parag-uma in mas nagkakamayada sira sa mas mauswag nga pangabuhian nga kundi nakakabulig sa era tagsa-tagsa nga pamilya ngan sa komunidad liwat. Diba? Kay sira na nakaka-supply locally, diba? San pa kinahanglan sa mga utanon dito sa era bungto sa era komunidad. So, correction sa nga diri lakita nga financial ani kukuha nera. Labi na, an pagpakusog nganan paglaom san mas maupay nga kabubuwason. Mao para sa aton mga parag-uma sa Northern Summer ngan sa bugos nga nasod kami nasuludo talaga sa iyo Kay kamuan rason nga maumay na kami ging kakaon permi sa amon pan kada adlaw Anyway, aton oras 49 minutos sa naglabay sa alas 5. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos lasan pipira nga mga pahinomdom. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 51 minutos sa naglabay sa alas 5. Kamuin padayon nga namamati sa Usapang Agrikultura. Ngan sa pagkaya na mga ka-agri, kumusta naman naton ang kamutangan sa naton panahon? Radyo Pilipinas Weather. Para sa aton weather update, yan ang kaagahon sa Biyernes, Agosto 22. Aton mga kaupo na naton weather specialist kang sa DOST Pag-asa Central, adi si Miss Grace Castañeda. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin makakaranas ng mga pagulan yung malaking bahagi ng ating bansa dulot ng low pressure area at ng habagat. Kaninang alas 3, yung LPA na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 150 kilometers silangan ng Baler, Aurora. Generally, kikilos po ito pakanluran at ngayong araw, ina-expect natin na tatawid ito dito sa ating kalupaan, mainly over dito sa area ng Central Luzon. And magre-emerge ito or tatahakin po nito yung west
West Philippine Sea. Posible po yan mamayang gabi or bukas ng madaling araw. And tumataas na din po yung chance nito na ma-develop at maging isang ganap na bagyo within 24 hours. So most likely, na-expect po natin kapag itong LPA na ito ay nandito na sa area ng West Philippine Sea, ay mabilis po yung magiging development nito into a tropical depression. Ngunit hindi rin po natin nire-roll out yung possibility na bago man po nito tahakin etong kalupaan ay ma-develop na po ito as a bagyo. So possible po earliest development natin as a tropical depression is ngayong araw. And ina-expect po natin kapag ito ay naging isang ganap na bagyo na ngayong araw, ay magtataas po tayo agad ng wind signals dito sa ilang area ng northern at central Luzon. So patuloy lamang po mag-antabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. And bukod po dito, kahit man as a bagyo or as a low pressure area, expect po natin for today na significant po yung rainfall or yung mga pag-ulan na dadalhin nitong weather system na ito dito sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw. So doble ingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang habagat naman patuloy din magdudulot ng mga pag-ulan ngayong araw, lalong-lalo na dito sa western section ng Luzon, ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. So muli po, doble ingat pa rin sa mga kababayan natin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And ina-expect po natin itong mga pag-ulan na dala ng LPA at ng habagat ay magpapatuloy po hanggang bukas. And for the rest of our long weekend naman or by Sunday or Monday is medyo mababawasan na po yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Maliban na lamang po sa mga pag-ulan na dulot pa rin ng habagat dito sa may western section ng Luzon. At kaugnay nga po ng mga pag-ulan na dulot ng low pressure area at ng habagat ay meron tayong pinalabas na weather advisory kung saan for the 24-hour duration, posible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa area ng Cagayan, Isabela, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, maging dito sa Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Quirino at Nueva Vizcaya, maging dito din po sa area ng Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur, dulot po ito ng low pressure area. Samantala, ang habagat naman ay posible din po magdala ng 50 to 100 millimeters of rainfall ngayong araw dito sa bahagi ng Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, rest of Bicol region, maging dito sa Aklan, Antique at sa area din po ng Palawan. So meron tayong banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya doble ingat po para sa ating mga kababayan and makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGU para sa mga aksyon na kailangan nating gawin para sa ating kaligtasan. Samantala, for tomorrow naman po, posible pa rin yung 50 to 100 millimeters of rainfall. Dulot po ng low pressure area dito sa area ng Pangasinan, Zambales at Bataan. And dulot naman po ng habagat dito sa area ng Palawan, Occidental Mindoro at sa bahagi po ng Antique. So patuloy pa rin pong pag-iingat sa ating mga kababayan sa banta pa rin ng mga flash floods at landslides. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, magiging maulap po yung kalangitan, posible yung mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan dito sa bahagi ng Metro Manila, maging sa Central Luzon, Ilocos Region, Cordillera at Missive Region, maging dito din sa area ng Cagayan Valley, dito sa bahagi ng Rizal, Quezon, Laguna, Camarines Norte at Camarines Sur, dulot po ito ng low pressure area. Samantala, for the areas naman ng Mimaropa, Cavite, Batangas at sa nalalabing bahagi pa po ng Bicol Region ay may mararanasan din tayong mga katamtaman at mga malalakas na pag-ulan na dulot naman po ng habagat. So muli po, pagiging alerto pa rin sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And kapag po tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang po natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, ito pong area ng Palawan, maging ang Western Visayas, ang
bahagi din ng Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bar, maging yung area din ng Soc-Sargen, Lanao del Norte at Misamis Occidental ay makakaranas din po ng maulap na kalangitan. Posible po yung katamtaman at kung minsan ay mga malalakas na pagulan, lalong-lalo na yan dito sa ilang areas ng West Visayas, kaya patuloy pa rin pong pag-iingat para sa ating mga kababayan. Samantala, for the rest of Visayas and Mindanao naman, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. May mga isolated na mga pag-ulan po tayong mararanasan, dulot po ito ng habagat. And posible pa rin po na kung minsan makaranas tayo ng mga malalakas na pag-ulan, kaya doble ingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Para naman po sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya malaya makakapalaot yung mga kababayan natin mga ngisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:43 ng umaga at lulubog mamayang 6:15 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa at para sa mas kompletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At para naman po sa mga heavy rainfall warnings or yung mga rainfall at thunderstorm advisories na pinapalabas po ng ating mga regional offices, bisitahin lamang ang aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Yes, damo nga salamat Miss Grace Castañeda para sa weather update yan nga Agosto 22, 2025. Ngan mga kaagri nga na nagtatapos an usa na liwat nga may nung danon nga episode sa naton programa Usapang Agrikultura. Damo nga salamat sa nga tanan nga nagsubaybay, nga waray absent ano pagiling sa aton episode nga tanan nga episode yan nga semana. Ngan damulat nga salamat sa ato nakaupod sa Master Control sa Joven Cardenas ngan si Kuya Israel Taro. Ngan mga kaagri, permi naton hinumduman nga naton mga parag-uma ug mga risda siraan backbone san aton sosyedad. Bueno, giniimbitahan kam namon nga dumuyog naman sa aton masunod nga programa and morning report. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, ako niyo nakaupod yan ng Biyernes Suzette Pretensyo. Aton oras, punto alas 6 kaagahon. Updi kami otro niyo, susunod naman nga semana sa parehas nga oras kan sa parehas nga stasyon para sa aton kompas nga naton kasugbong sa makabago nga paguma para sa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas.